Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Boss, thank you ah. Yun ah. Thank you. Sir, thank you sir. Sir, thank you sir. Thank you po. Sir, thank you ah. Sir, thank you. Yun, thank you sir. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yan guys, nakapasok na tayo dito sa loob. Eh no, grabe init oh. Yun. Yung kasama din si Tol J. Guevara. Sabay tayo niya. Talagang 1624. Yung sila sa loob. Tapos sinasabi ng ibang prosecutors, hindi. Supreme Court lang pwede magsabi. Whether yan ay congressmen and women prosecutors o yung private court. Ginugulo na po nila kasi kasunod yan, Chacha. From the start po, di ba? May upuan pa, Miguel. Nakalis na kami doon. Wala siya doon, Ross! Ito, pasok tayo dito. Wow, ang dami nila. Yun o. Ako meron akong Guys, yan si Idol Mike Defensor. Ayun o. Ayan o. Malapit tayo talaga dito sa 18 Marines. Brave 18 Marines, no? Ayan o. Ito, nakalapit tayo guys. Palabas na si Mike Defensor. Kasi ito na si attorney. Yan na. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Nakita natin ng personal si attorney ng 18 Marines. Chavi Singson. Uy, nandito ah. Nasa si Bob Chavi? Wala na? Rob Chavez. Ngayon po noon si General Pokis, General Esperon, Attorney General Garcia, Attorney Freddy Topacio, Rani Lodovica, Congressman Jing Palas, Ang lapit natin tulo. Ang lapit natin. Yes, sir, Mike. Kaya nga nakita ko na ng personal. Sir Mike Defensor guys, dito tayo. Lapit natin sa kanya. Tutok tayo rito. Ayos. Tol, pawak ka muna. Itatayo ko lang. Attorney Baligod guys. Lapit natin ah. Kasi po mga kabayo, wala pong dapat ng mga dito. Wala po. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Una sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya
ng pagkikita natin dito. Actually, nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po yung talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Dali nga, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang puting Senator Robin Padilla para tignan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, tinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito ay patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na kunin na pagkakataon ito dahil maaaring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4 na kasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligon, at mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang ang pagpunta nila dito ay marami ng mga pananahon na naganap. Maraming pangigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat pahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo, delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA. Ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, bayan naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kami mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron ng kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakataon to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Respicio, halika dito, sumama ka sa atin. Kasama po natin to sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na nadumagdag. At ang magpapatuloy po niyan, para ipakilala. At mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po pakinggan natin. Sila yung nakakalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito, individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, bigyan ko naman sa isang magiting nating abogado,
ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban sa ngayon. Ang mga magkakasamang to, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levy Baligon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saldico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumukat kami sa kanilang invitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang pagdidikit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay na subjected to such pressures, ganoon na rin po ang maaari namin sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses. No? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol. No? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na papasahin ang kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no? Na ibinahagi nila sa akin. So, pwede po ba apat o 5 siguro na initial, magsalita lang para hindi po humaba ang ating. Attorney Levy, pagdala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Ito guys yung bagong kasamahan ng 18 Brave Marines, no? Ito ay honorably discharged. Discharged na. Sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Timotimo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit, inilipat siya sa Viluna, at pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang official na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan pa natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi, hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto, pero fresh from him
press from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Saldico. Gerald? Manakap po sa inyong lahat, mga kabayan, mga may Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Padrama. Pati po, ako po siya daw na gagawin po lang natin sa palikalawin lang po natin dito sa Manila dahil po ng probinsya. Year 2009 po, nabalik po pasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At naman po kay former Congressman Elizal dito, may po si SE, napasok po ako doon na July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko na mga pag-leader ng mga mali-maleta na sinasabi ng ating mga kasamahan. Una-una po kay former speaker that supporting Street South Progress Park po. Bali po 2 years po ko dyan nakapa-deliver. Yung una po, balitan po naman yung sasakyan. Ako po yung security doon sa Lincoln na driver po doon si Henry Gopina. Nagkakasalit po sa akin yung 2 key na sinasabi namin mga kasama na sila dyan po Estrada at Mag-Iksay. Tatlo po kami noon. Ang nilalaman po doon is nasa 30 na maletas na ang Muslim po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabing lugar, kami lang po ni Martic Sign at then si Rajin Pada, yung driver po po doon. Bali, ang nililip po namin doon sa content, working na restrict, hindi po mababa sa bito na fix na po yun, may small millimeters. At sumunod po kay Senator Erwin po, ito po sa nung time po yun, ay meeting po naman si boss. Kaya sa may Mari Restaurant, sa may Tomas Morato, ito, Quezon City. Kami po yung, advance din po. So ayan guys, lumabas muna kami ng Tol J. Lulubot na tayo. Gutom na kami. Gutom na. So ayan oh. 4 kami rito guys. Hindi dumating si kita nyo naman. Hindi dumating si Senator Peter Cayetano. Ay, tanggal na. At si Senator Marcoleta hinarang, no? Hinarang sila guys. Pati si Senator Amy hindi nakapasok kanina. So yun. So itong ating ayan, yung mga pulis guys, oh. Ang dami palang mga extra pulis dito guys. Yung mga anytime, yung mga pagod na nandyan, oh. Andun may nakabarandra pa doon ng mga pulis sa atin sa harap. So ayun, babalik pa ata kami. Ayun, oh. Ayun, oh, dahil pulis, oh. Yun, pabalik na tayo doon guys. Ayun, oh. Kumain lang kami ng mga kwek-kwek kasi ang layo ng kainan dito. So ayan, naglakad tayo, pabalik tayo doon. Ayan, oh. Konti na lang din mga tao guys. Hindi naman kasi naging blue ribbon kasi hinarangan man sila ng mga kapulisan at hindi pinapasok si Amy Marcos Arayco. Kaya nakabalik na tayo ulit guys. Nakabalik na tayo. Titindig sa taong bayan. Tayo ulit.
Ayan, Santo. Take-tight office din yan, sir. Take tight pa rin. Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa take-tight, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan dyan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo na litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Ah, Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. next. Tore, oh. Ito yung sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Ano po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung sekretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino. Ni General Torre po. So, nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico. No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting. Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas. Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga Ilan? 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamo niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin.
So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami yung 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan sir regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po dyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Baupan po sir ay iPhone 16. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sarge Baupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. Sa tingin nyo, kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasupin na, sir. So yun guys, tapos na, uwian na. Punta tayo kay Tol J, mag-interview daw. Ito si Tol J. Kasi ito yung mga 18 Marines, oh. Naddagan na pala sila, mas marami na sila. Ayan, yung 18 Marines na tinawag na kargador ni Rapi Tulpo. Ayan, oh. Mas marami na sila, guys, kasi nadagdagan sila. Ayan, oh. 18 Marines. Tol, ano ka, fish bomb ka sa 18 Marines. Ayan, oh. Boss, thank you ba? Yun, oh. Thank you. Sir, thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you po. Sir, thank you, sir, thank you. Yun, thank you, sir. Yun, oh. Sir, maraming salamat sa inyo. Thank you po. Maraming salamat.
May kaguluhan kasi kahapon pa. Hindi ko naintindihan pa kung hindi nga naman. Pero may application sa natin kaya tano. Pero bagamat gano'n, nilabuti pa rin natin yung ibon ng community. Kung ano man yung kaguluhan nila, hindi ko talaga alam. Pero ako naman, hindi ako rin yung ang kailangan na ilabas pa rin yung katotohanan. Kahit kung nagisasangkan yung lalo, o yung mga nabanggit na kandidagan, kaya sasabihin, kaya Yung mga bago po ba kanina, kasama sa pointing? Oo, apat yun eh. So, isang pupa. Isang pupa. Yan po. So, thank you, Sir Mike. Oo, last ano to, before the sana, yung last tourism committee, before the actual special session tomorrow, nababaguhin ng Liligrado. Yung mga balita rin, Sir, na arrestin daw si Senator Marcoleta. Meron, kasi nag-pending siyang kaso na non-bailable. So, yun talaga yung makita. Nako po. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir Mike. Thank you, Sir Mike. Thank you. Maraming salamat DWBS sa ating mga kababayan. Palagay ko, panahon na para sa mga Pilipino ay bawiin muli ang tinatawag natin na all government authority emanates from the people. Ang mga tao ang pinakamakapangyarihan sa bayan. Huwag natin isuko ang kapangyarihan na yan. Dahil kung isusuko natin, meron na tayong isang dictatorship, isang grupo ng mga politiko na ginagamit nila ang puwersa ng gobyerno laban sa atin. We will be no different than China. We have from China, we have the dictatorship of the Communist Party of China. In the Philippines, we have the dictatorship of the Maleta Gang. Ito ang mga sa ating mga
kami kahit sa ang forum. Ang pag-iusap lang namin ay kung magpapatawag ang grupo ni Gatchalian ay maging objective tayo. No? Kasi kung sasabihin nila na nagsisinungaling kayo, kaagad, katulad yan, hindi pa kami pinapakinggan ng grupo nila, ay sinabi na sinungaling kami. Sinabi ni Senator Lacson ay i-contempt daw kami. Hindi pa nila naririnig yung sinasabi namin. Si Erwin Tulfo, nagsabi na rin na i-contempt daw kami. Maski si Tito Pangilinan, ay nagsabi na i-contempt lang kami. No? Pero para maging patas naman sana, pakinggan muna kami bago nila kami takutin. At ang isang nakakabahala dito ay yung mga sangkot kasi, yung mga nakinabang sa pagnanakaw na ito ay silang mag-iimbestiga sa atin. Imposible namang sasabihin nilang totoo ang sinasabi namin. Sigurado ang sasabihin lang nila ay nagsisinungaling kami. At kung yan ang sasabihin nila na nagsisinungaling kami, pwede nila kami ikulong. At taong bayan na po ang humusga. Ganun lang ang pwede namin gawin eh. Ibahagi kung ano yung nalalaman ng mga sundalo. Pero but definitely po kayo ay willing mo marami sa kanya. Yes, nandun nga kami nung June 8 eh. Pero nakita nyo naman, nandun ka ma'am noon. Halos isang oras kaming pre-process sa QR code pa lamang. At nung nandun kami, during the QR code processing, may nagpupulong na sa akin na consultative meeting na lang ang ginagawa, hindi na hearing. At sinabihan ako, hindi na kayo kailangan pumunta sa session hall. Kaya naisip ko kagad, mag-press con na lang kami sa opisina ni Senator Padilla. Pero pagkatapos po ng press con, sinabihan ako, nandun pa sila, bababa sana kami. Pagbaba naman namin, ang sabi, sinuspend na. Kaya pinuntahan ko si Senator Soto. Attorney, ano pa po ba yung mga pasabog kanina dito sa press con? Kasi nabanggit yung delivery sa bahay mismo ni Senator Jesus Cordero at ganun din yung sa kay Senator Kiko Pangilinan. Well, si Senator Kiko ay ginamit niya ang plano helicopter ni Saldico during the campaign. Makita niyo naman yung damit. So, ang isang issue yan ay dineclare niya ba yan sa SOSE. Kasi si Senator Lacson, ang depensa niya kaagad, yung nakita niyo pagsakay ko sa helicopter, di sabi ko, binayaran ko yun, 11 million nga ang gastos ko, sabi niya. Pero ang picture na pinapakita niya, 2022 elections yun. Hindi naman yung 2025. Yung kay Senator Crispo. Ako yun. I think it was delivered, I think April of 2025, before elections. Attorney, bago po kayo bitawan, ngayon po dapat ay investigasyon ng Senate Rules Committee, pero nauwi sa press con, kayo po ba ay nanonood ng report at matindi na yung palabas pa rin naman ito yan. Paano ba po pa rin namin platform ng scandal? Nasasayangan ako dahil yung nangyari kanina sana ay will form part of the public record. Pero dahil hindi naman official, wala naman Blue Ribbon Committee hearing na nangyari, ay informal lang. It's not part of the public record. Nevertheless, bukas naman nasa ombudsman kami. So, doon na lang din namin ibigay. Hindi naman po kayo nagsumaya dahil alam ko yung pinagdadaanan nila na ikwento sa akin kanina. Ang masabi ko lang, pagkasal din natin silang lahat na maliwanagan. They should put the national interest above their personal interest. To both blocks, Gatchalian, Cayetano blocks, sana ilagay nila yung national interest at maging statesman sila. Kasi nakita naman natin yung actuation nila na agawan ito ng poder eh. Pero merong rules, merong saligang batas na basehan. Pakita natin na binaliwala ang sarili nilang rules, binaliwala ang constitution para lamang mahawakan ang poder sa Senado at unfortunately,
nilockdown nila, pati staff ng mga senador, hindi makapasok. So, pigilan na po sana natin ito dahil lang sa politika, dahil lang sa pagtatakip, sa katotohanan, may umaabot po tayo sa ganitong sitwasyon. Okay, kasi ang pamensahe sa ating mga kababayan, hindi pa rin ang pagkakas ng katotohanan dito sa magandang country of the Mga kababayan, ang mga ating kasundaluhan po natin ay sa sakripisyo para makaambag na makikim na ang pagkakatawa sa kaban ng bayan. Makita niyo naman noong June 4 ay nag-attend kami sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kahit namatay yung kapatid ng isa, dumalo pa rin siya. Ngayon po ay dumalo rin kami sa paanyaya ni Senator Marcoleta, pero nasa ICU yung tatay ni Panalangsan. No? Yung dalawa may apektado rin ang pamilya nila sa nakaraang lindol. At yung mga anak po nila ay umiiyak sa karanasan na yun. Pero bumalik po sila dito para makadalo rin sila. No? Yun po ang sakripisyo. Yung maibigay sa taong bayan yung nalalaman nila para magdesisyon na po ang taong bayan. No? Maging lesson sa ito na sa susunod po na halalan ay maging mapatuloy. Kilapisin natin na mabuti ang mga pinunong ihahalal natin dahil ang sabi nga nila, the government that we elect is what we deserve. Leaders that we elect are the ones we deserve. Kung pinili natin ang palpak, deserve natin yun. Kung pumili po tayo ng matatalino na may integridad, deserve din natin. So ultimately, ang responsibilidad na ito ay nasa kamay ng ating mga kababayan. Salamat. Thank you so much po, Atty. Thank you, Attorney. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang
sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.